Nagpapatuloy pa rin ang bentahan ng benteng bigas meron na sa Kadiwa outlets. Stable naman at normal ang presyo ng mga gulay at karne sa Kamuning Public Market. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Naabutan kong namamalengke kaninang umaga ang ginang na si Ana Daison mula sa Bicol para sa kanilang ulam na aabot na hanggang gabi. Mahigit 300 piso ang kanyang nagastos para sa lulutuin niyang sinigang na bangus. Diskarte niya, isang bilihan na lang at lutuan para mas makatipid. Siyempre po, binabudget namin, halimbawa, ngayon magluluto ako, tapos hanggang mamaya na itong gabi. Kasi binabudget namin, kasi kung kulang sa budget mo, ibibili ka naman uli, sayang. Kasalukuyan ang bangus ay naglalaro sa 175 hanggang 240 pesos kada kilo. Ang tilapia, mabibili mula 140 hanggang 150 kada kilo, habang ang galunggong ay 140 hanggang 200 pesos ang kada kilo. Para naman sa mga rekado sa ulam, nananatili ang presyo ng baboy sa 340 hanggang 420 pesos ang kada kilo, at ang manok naman ay 145 hanggang 200 pesos kada kilo. Samantala, ayon sa ilang nagtitinda ng gulay dito sa Kamuning Public Market, nananatiling stable at normal ang presyo ngayon ng mga gulay. Pagdating naman sa local commercial rice, nasa 35 hanggang 50 ito naglalaro, habang ang imported commercial rice aabot sa 42 hanggang 60 ang kada kilo. At para makatipid ang ilan nating mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa outlets. Kaugnay rito, sinisiguro ng Department of Agriculture o DA ang kanilang pagpapaigting ng mga programang tutulong sa mga magsasaka at mangingisda, lalo na sa posibleng epekto ng El Nino sa kanilang hanapbuhay. Mayroong short to long-term assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Nariyan ang tuloy-tuloy na tulong pinansyal na ngayon ay mahigit 100,000 magsasaka at mangingisda na ang natutulungan ng programa. Ang Quick Response Fund din, tulong para sa mga fertilizer sa mga magsasaka, ay kabilang sa medium-term assistance. Dagdag pa rito, pinaiigting din ng pamahalaan ang pagpapalawak ng solar-powered irrigation systems bilang long-term assistance. Una, dahil nga ito ay renewable energy ang ginagamit natin, hindi na gumagamit ng fuel o diesel. Kasi malaki ang gastusin ng ating mga magsasaka pag ang ginagamit nila yung mga diesel run pumps dun sa kanilang mga shallow tube wells o yung mga pumps na ginagamit nila. Ganon din, dahil nga El Nino, pwede nating magamit ito, ma-distribute, lalo na doon sa mga areas na maganda at sustainable yung ating mga groundwater at saka yung mga surface water natin. At ito ay napatunayan na very effective pag ganitong panahon na meron tayong severe o talaga matinding El Nino. Samantala, naglabas ng Shellfish Bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. May mga lamang dagat ang naiulat na positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide na hindi safe sa kalusugan. Ito ay mula sa baybayin ng Dumangkilas sa Zamboanga del Sur, Tantanang sa Zamboanga Sibugay Province, Matarinaw sa Eastern Samar at coastal waters sa Bolinao at Anda, Pangasinan. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.